mo. Hindi na kasi nagpamolid. Hey girls, come on! Bongga-bongga hair pose, hair pose, bongga-bongga hair pose. Palmolive! Mag-Palmolive Natural infused with 100% natural coconut cream. Oh, magandang umaga po, Ginang Maria. Maraming salamat po sa pagpunta rito. Ano po ang nais niyo pong ibahagi para sa akin? Gusto ko po humingi ng tulong. Hindi ko na po kaya ang buhay na ito. Palagi po akong binubugbog ng asawa ko kapag wala siya sa trabaho, nandun siya sa inuman. At kapag nalalasing siya, sinasaktan niya po ako. Pasensya na po, Ginang Maria, kung kailan ko pong itanong ito para sa iyo. Pero gaano kayo kadalas niya sinasaktan? At paano niya kayo sinasaktan? Halos gabi-gabi po. Kahit maliit na bagay, nagagalit na siya. Minsan, sinisigawan niya ako. Pero kadalasan, sinasampa, binubugbog. At marami pang iba. Minsan po, binantaan niya ako kapag iiwan ko siya ay papatay niya ako. Natatakot po ako. Napakasakit po isipin ni Ginang Maria. Pero, pasensya na po, Ginang Maria. Pero kailan po itong itanong ito para sa iyong kaligtasan? Kailan po ang huling beses na sinasaktan po kayo ng iyong asawa? Halos gabi-gabi po. Kaya po ako nandito kasi gusto ko humingi ng tulong sa inyo. Napakahirap po isipin, Ginang Maria. Napakahirap ang inyong pinagdaanan. At hindi kayo nag-iisa, Ginang Maria. Narito ako upang tulungan kayo. Pero mahalagang maunawan niyo po ang ginagawa ng inyong asawa ay isang abuso at walang sinuman ang may karapatang manapit sa inyo, lalo na ang inyong asawa. Pero, natatakot ako. Paano kung mas lalo siyang magalit? Wala po akong matakuhan. Una sa lahat, Ginang Maria, kailangan natin tiyakin ang inyong kaligtasan. Mayroon po tayong organisasyon na ay tumulong sa inyo, tulad ng Women's Crisis Center at Barangay VAWC o Violence Against Women and Children. Maaari tayong humingi ng protection order para hindi siya makalapit sa inyo. Pero siya lang po ang bumubuhay sa amin. Paano na po kung wala na siya? Wala na mag-aalaga sa aming mga anak. Wala na maghanap buhay para sa amin. Naintindihan ko po, Ginang Maria. Naintindihan ko po ang inyong pangamba. Ngunit, mas mahalaga po ang inyong buhay at kaligtasan. Maraming ahensya at programa ng gobyerno ang makatulong sa inyo. Pati na rin sa inyong mga anak. Mayroon din mga livelihood programs para matulungan kayo magsimula muli. Totoo ba yan? May paraan ba para makalaya ako sa ganitong buhay, sa ganitong sitwasyon? Oo, Ginang Maria, at hindi kayo nag-iisa. Narito ako upang gabayan kayo. Sa unang hakbang, tulungan ko kayong makipag-ugnayan sa tamang ahensya. Maaari rin tayong magplano ng ligtas na paraan upang makalayo kayo sa panganib. Salamat po, Ginoo. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko may pagkakataon pa. Maraming salamat. May pag-asa ka lagi, Ginang Maria. Basta may tapang tayong huwag panay sa sakit at patungo sa bagong simula. Maraming salamat po sa pagpunta rito, Ginang Maria. Salamat din sa mga advice mo sa akin. Babangon tayo! Nescafe nga, 3-in-1? Hindi, yung puro. Nescafe Classic. Bungas 100% puro at natural. Kaping-kape ang lasa at aroma para sa 100% gising at isip, katawan at diwa.
Babangon tayo! Dito ka na sa 100% puro at natural Nescafe klase. Susulong tayo! Oh, magandang umaga, Miss Marian. Magandang umaga rin. Miss Marian, napansin ko na parang may bumabagabag sa iyo itong mga nakaraan. Handa ako makinig kung gusto mong ibahagi ang iyong saloobin. Opo, sir. Ang totoo po, may problema po kami sa bahay. Parang hindi na po kami nagkakasundo ng mga magulang ko. Pakiramdam ko po, hindi nila ako naiintindihan. Naiintindihan ko, Miss Marian. Mahirap talaga kapag pakiramdam natin ay hindi tayo maunawaan ng pamilya natin. Ano ba ang madalas na nagiging dahilan ng hindi niyo pagkakasundo? Madalas po nila akong pinapagalitan kahit hindi ko naman kasalanan. Kapag mamali akong nagawa, hindi po nila ako tinatanong kung bakit, agad po silang nagagalit. Parang hindi po nila ako pinapakinggan. Malungkot marinig yan, Miss Marian. Bilang anak, natural lang na gusto mong marinig at maunawaan ka nila. Pero, minsan, may magulang na hindi agad napapansin ang nararamdaman ng kanilang mga anak. Dahil sa pagod o problema din nila. Sinubukan mo na ba ang kausapin sila ng mahinahon? Sinubukan ko po, pero parang hindi po sila nakikinig. Pakiramdam ko po, hindi mahalaga ang opinion ko. Alam mo, Miss Marian, mahal ka ng mga magulang mo. Kahit minsan ay hindi ito na ipakita sa paraang gusto mo. Minsan, kailangan mauna tayong umunawa sa kanila. Subukan mong lumapit sa kanila ng isang pagkakataong kalmado ang lahat. Ipaalam mo sa kanila kung ano ang nararamdaman mo, pero sa mahinahong paraan, ha? Sa tingin niyo po ba, may pag-asa pa ba magbago ang sitwasyon namin? Oo naman, Miss Marian. Walang problemang hindi malultas sa maayos na pag-uusap. Ang pamilya ay hindi perpekto. Pero ito rin ang takbuhan natin sa oras ng pangangailangan, di ba? Subukan mong ipakita sa kanila na handa kang makipag-usap ng maayos. At kung hindi pa rin sila makinig agad, huwag kang sumuko. Sige po, susubukan ko po makipag-usap ng maayos sa kanila. Sana po magbago na ang pakikitungo nila sa akin. Iyan ang tamang gagawin, Miss Marian. Huwag mo rin kalimutan na nandito kami para sa iyo. Kung kailangan mo ng kausap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin, ha? Maraming salamat po, sir. Malaking tulong po ito sa akin. Maraming salamat po, Miss Marian, sa pagpunta rito. Sana ang mga advice ko makatutulong sa iyo. Maraming salamat din, sir.